Siningaga mag-otoran ang title sa aton insay karon, giuluhan ni siya, Wheat and Tares Inside the Church. Ang trigo, kaganggamhon sa sulod sa iglesia. Ang entire nato nga pagtuon, makita ini sa Matthew 13:24-30. Ano ang kahulugan sini? Ang atong memory text o concrete text, mabasa kini sa 13 versikulo 30. Pabayain nga magtubo anay sila sintingog, tub-tub sa ani. Kag sa tig-alani, magasiling ako sa mga ngani. Kabutan ninyo anay ang mga gamhon, kag hukpo nga sila sa pagsunog sa ila, apang ang trigo tipona ninyo sa akon tambobo. Magampo. Gaman na ko itugtuban ng mga Diyos, kaya kasikasan sa mga langit, salamat nino si kayo, nihatag sa ama. Pagkamaya karon ng bukos katilingban, tabangin kami isang kami yung katuon si mga pulong sa ngalan ni Jesus. Tuna naton mga utod ang parabolang gingamit ni Jesus sa siningtak na sa kagahon. Diri nga parabola nagahalaragway ini sang kahintang sa mga katauhan sa Dios sa sulod sa iglesia. Versikulo 24 nagsiling ang balang kasulatan. Isa naman kapaangkid ginasoy niya sa ila, nga nagasiling ang kinharian sa langit kaangay sa isa ka tao nga nagsabog sing maayong binhi sa iya uma. Dumdumo naton mga utod nga sa panahon ni Ginoong ang pinaka-major occupation sa makatauhan sa Israel is farming. Kabangdanan kung nga ang Asya nagamit daw halos kadamuan sa iya diri nga mga paanggit kinapahangungod niya sa pagtanguma mga utod. Kay man, amo ini nga paagi nga masabtan kung maintindihan sang Israelites ang ilang sitwasyon mga kauturan. Diri ato mabasa nga ang isa ka mangunguma nagsabog sang iyang binhi tira sa iyang uma. Aton makita nga ang iyang ginsabog mga kauturan certified seeds. Kamalo kamo, kung magkadto kamo sa DA, ang ihatag sa inyong nga similya may ngalang ini siya ka na certified seeds, no? Halin din na siya sa din kani sa pill rice among inang in charge sa pag research sa maayo nga klase sa pinhi nga aton itanom sa atong tagsa ka mga uma para makaproduce ini sing maayo patubas. Makita nimo ang ibang nagatanom sa paray na ginakambyuhan lang sa ibang pagkat bunga sa paray, kaduhati mo mag-harvest kay may taas, may nubo to, di ba? Kaya hindi na siya certified. Ang certified meaning ginpilian gini siya iya kag pagkatapos maayo nga paglimpyo sina. Siling pa sa mga agriculturist, mga 97% ang germination sina. Na hindi manggigya mabuhi, pero 97% ang germination mga kato. Ang tao siling diri sa paanggid ni Jesus, nagsabog siya sing maayong binhi. Atong dumdumon nga init parabol mga utot. Bot sing ganon, hindi siya magahambal literally sa uma. Atong mahampang na ang ginahambal diri amo ang pulong sa Dios. Si Jesus amo ang mangunguma. Si Jesus among nagsabog.
Si Jesus nagpili sa maayong binhi. Ang binhi nga gingamit diri ni Jesus amo ang pulong sa kamaturan. Botsing ganon ang kamaturan aw kung ang binhi nga ginsabwag ni Jesus sa umang among kasing-kasing sa tao, kamaturan ini siya. Hindi mo ni siya masupak kay hindi siya kamaturan, mga utod. Versikulo 25. Apang sa nagkatulog ang mga tao nag-abot ang iya kaaway, kag nagsabog sing gamhon sa tunga sang trigo kag naghalin. Ano kuno? Mga kauturan, ini nga tao, upon ang kaaway niya, nagsabog man. Dumdumo naton ang ginasabog sang kaaway, kabutigan. Hindi maayo nga binhi. Ta nagsabog sa panahon sa ano kuno? Panahon sa kagabihon na ang mga tao nagakatulog tanan palibot. Botsing ganon, ang mga tao sa sina nga panahon no ay makabantay nga siya kali nagsabog si hindi maayo. Lisod inang waay ka makabantay. Hapon, istorya-istorya ni Ramel. Sila dyan ay may ipan nga nag-spray sa mangga. Waay nila mabantay. Amo galing nakalisod ang mangga. Dapat kung nag-spray ka sa mangga, hindi ka layo sa mangga. Kaya halos kadadlaw kadtunan. Kay basi hindi ka kabantay. Ang pinakalisod bantayan mo inang fungus. Fungus. Ang fungus mga utod hindi na makita sang mata kung may sapat nga aradak. Wala na eh. Fungus mo tinay fungus. Kung ang fungus kani mag-igo sa paray, inang dinitapit sa liog-liog ka paray, lang matungli ang paray, may brown fungus na siya. Hindi na gid na mahinog, maluto paray mo. So gamitan mo dira al kontra fungicide kay fungus mo. Kay kung ang nag-igo sa imong tanom, insekto, gamiton man ito, insecticide. Amo na siya. Di fungus, siniya kinahanglan mabantayan. Kaya makita na sa bunga sa mangga nga may nagpintok na brown, kung hindi mo na-isprihan, ang lusot sina mahulog ang lupa. So, bantayan na. Ang mga tao sa sinang panahon, siling sang Ginoo, nagakatulog tanan, kagwagid makabantay, nga may nagtanggas kali, kung nagsabwa kali, sang hindi maayo, mabindi ko kay, hindi maayo pinay, kundi silamon ang intanggas. Nakadumdum ko panahon ni Isos nito sa tanaman, Sitsiman. Santang daliin na lang siya pagkapatyon o kay gatugyan sa kamot sa kaawa. Gindala niya ang tatlo ka mga gitutunan. Tanan sila, pero ang tatlo gindala niya dito malayo-layo, mga isa kahaboy sang bato. Pagdala niya sa iyang tatlo kaupo, dito sila ni Pedro si Juan Santiago. Amo na perminyang no, nga suot niya. Siling ni Isos, Matthew 26, versikulo 41. Siling sang alat, siling sang Ginoo, pulaw kag pangamuyo kamo, hindi agod, hindi kamo masunod sa panulay mga utod. Ano kuno? Pulaw, pangamuyo, agod nga hindi kasunod ang panulay. Kaya kaysa kita muragot wanta. Pulaw, kay man, bantayan lang sa kaaway na nagakatulog ang tao. Ang record nagasungkit sa aton, kag nagahambal sa aton, na hindi lang nagakatulog physically. Tanda na ha? Kay natural magkit sa tao na magtulog, pila ka ni oras? May sakto gid? 8 hours a day. So, kung
Kung kaysa sobra pa na, kay pagkahapon ka turuban ka pa bisang 30 minutes na. Pero sa gabi, 8 hours na. Requirement na sa atong lawas niya. Kaya kung kulang ka tira 5 hours na yung turupan ka aga, daw nagaduling-duling ka, daw ginaduyan-duyan ka, kulang sa tulog. Apang ang ginahamdaw sa Ginoo dili kay physical na pagkatulog, kundi spiritual na pagkatulog ko tod. Dito magtulog-tulog kay ang yawa, nagabantay na siya. May isa ka soltero. Tatlo sila siguro. Nang haranga ba? Sa unang panahon, puso na to. Haranga. Dumawin mo sana. Bituing barila. Ayun. Haranga. Pagkatapos kung pasunod dito, maka-explicar na. Sunod ang tatlo, panat-panat kanta. Panat kanta, ginapamalas. Ang isa na dito sa tiga-tigado. Ano matanaan na nga? Huwag matintras kanta. Ipungkot na dito, gamamo ko niyo. Karong kami kanding turo hanggang tukit. Di gamamo, sinisimus ka na. Kamabato haw. Sinisimus. Amo niya kung nupad mo. Kagulay, hindi ka kwantakan. Minsan, babato rin, boom, bakakan. Igos, dahil iman. Tumbay, kabugtaw man. Ang yawa, iksuon, mga utod, nagkapantay lahat. Anong botsing ganon? Kung inabalang ang pag-alakad mo, medyo taphaw-taphaw lang ang pag-alakad. Pag-alakad, bala nga, mayad man kung kaalakad, mayad man kung hindi. Maayo man ka-worship, maayo man kung hindi. Maayo man ka-uli kapulo, maayo man kung hindi. Magkapangamuyo, maayo man. Kung ay, okay lang. Amo sina mga kauturan. Siliting ni Jesus sa iyang makitutunan, kulaw ka mo! Agod nga hindi ka mo kasulod sa panulay. Kahit man sining sa kasulatan kay nasa ilustrasyon ni Jesus, nag-abot ang kaaway, nagsabwag sang hilamon, panahon nga ang tao, katulog! Bantayan ka lang sang yawa nga makatulog, kadayon sabwagan sang hindi mayo. Versikulo 26. Gani sa nagtubo ang trigo kag nagpamunga, niya nagulhot man ang mga gamhon. Kasi buwan pa na humay-humay, paray-paray sa karayan. Pagtubo, kabinhi, ng sabwag, nag-ulhot man tanah. Kaya ginsabwag ito. Di mga kautoran, ang siling sa versikulo 27, ang nagpalapit ang mga sulugon sa nagalon sang panimalay, at nagpamangkot siya Ginoo, wala ka bala magsakot si Mayong binhi! Sining sa nagalon, sining sa masakot. Di ba, nagalon, ang imong ginsakot, maayo! Certified seeds! Halin pa kung sa diin pa ko ginkuha na klase sang similya, maayo gid. Ang pamangkot amo, paano mamaygampon ini. Ang pulong sa Dios, mga kauturang maayo. Ang pulong sa Dios, ang ginsabag sa matag isa sa aton kamatuoran, mga kauturang. Maayo, kagwaay kasing ikasawa. Nga may nagtubo nga gamhon, siling sa Genesis 1:31. Kag nakita sa Dios ang natuga ang tanan nga butang nga yanahimo kag yari karon tama gid kaay. Di man ninyo sa deklarasyon sa Ginoo sa Genesis 1:31 tapos ang creation, siling sang Ginoo ang tanan nga ginbuhat sa Dios. Gintanaw niya, why gid diferensya bisan gamay. Bisan gamay. It was very good, siling sa sulatan. Pagkayo sang ginhimo sang Ginoo ang kalibutan. Apil ikaw, apil ako.
tanan ng mga tanom, tanan ng mga kasapatan, tanan ng kapispisan, tanan ng kaistaan, ang tanan siling sa Biblia, tuman kaan. Why is indiferensya? Sa Matthew 16, versikulo 18, siling ni Jesus. Kag sa ibabaw siniigang tukuron ko ang akong iglesia, kag ang magahom sa kamatayon hindi makalandas sa iya. Ano ko no? Siling ni Jesus kay Pedro sa siningaigang, tukuron ko ang akong iglesia, kag ang gahom sa kamatayon hindi makalandas sa iya. Tanawa na. Buot ipasabot mga kulturan ang iglesia nga tukuron sa Ginoo, it is a perfect church. Sino ang nagtukod sa iglesia? Si Ginoo Jesus. Jesus Christ. Ang doktrina sa iglesia, perfect. Ang structure, perfect. Maayo kaayo ang iglesia mitokod sa Diyos. Pero sa may mga amigo na ibang nga ang konota na sandalo ka, bisa may ngalan ng iglesia. Di ba? Pero, ang God sing kanon sa Ginoo sini, nga ang pundok sa katawhan sa Diyos, amo nang iya nga intukod mo. Tuwad sina, siling sa versikulo 28. Sa nasiling ko na kaya nga siling sa belang kasulatan, ang ginsabwag mabinhi tuman kaayo. Isa ka certified seeds mga ulo. Pero ang pamangkot sa iyang mga gituton, akon sa iyang mga agat, sa iyang mga sulubuon nga ang amos sini ang natabo. Versikulo 28, ang sabat sa agad. Nagsinig siya sa ila, ang kaaway naghimo sini. Ano ko no? Sino naghimo? Ang kaaway. Sa nasiling ko na kaina ang umaamo ang kasing-kasing sa mga tao. Ang binhi among pulong ni Jesus. Kag ang nagsabog amo si Jesus. Kag ang ginsabog na pulong tuman kayo, perfect. Kag ini nga pulong kinbutang sa iglesia nga iya sa Dios. Kag ang iglesia nga iya sa Dios, siling sa walang kasulatan, bisan pa ang kamatayon hindi makalaglag sa iya. But sing ganon na iglesia magapatayon till Jesus comes. Siling sa mga ulipot. O kung sabatin mo sa iyo. Ang kaaway naghimo sini. Yari ang sabat sa mga ulipot. Ang mga sulugoon nagsiling sa iya, buot kabalan yan nga magkadto kami kag maggabot sa ila, mga kauturan ng pamangkot sa mga sulong Ginoo, agalon. Sugualan kami, gusto ka ba magkadto kami sa umag? Kag pagkadto namon sa umag, gabuto namon ang mga gamhon sa tunga sang trigo. Siling ni Ginoong Hesus, versikulo 1. Ang yawa nagliso sa kamatayon. Balikon ko, ang pul o kung ang gamhon, ginsabog sang yawa, nga amo ang kabutigan sa doktrina sa atubangan sa mga tao. Ang siningan ni sang yawa? Kay iba, kay Adan. Hindi ka mo makataon sining tanan diri nga mga bunga sang kahoy. Siling ni iba India, isa lang yung dili sa Ginoo samon, hindi kami makataon ng aral na siya. Kaya sa panahon na matandog ini, kag makaon ini, mapatay kami nga tuko. Mapatay kami. Pero siling sang yawa, ano ko no? Hindi ka
patay. Ginabaliskad sa yawa. Ang matuod, himuon nga butig. Ang butig, himuon nga tuod. Sino isang Ginoo mapatay ka mo, pero sino isang yawa, hindi ka mapatay. Ano ganyan sino isang Isaiah 66, versikulo 17? Ang tanan nga nagakaon sang baboy, ano mo no? Laglagon, pagpalik sa Diyos. Ano sino isang yawa? Hindi Basta pangatuyuan mo lang na iya, okay na. Kay gintingluan naman na sila. Sa panahon kuno sang anaw o kung sa anong katong panahon na gintingluan na sila. Basta pangatuyuan naman. Pero ang Ginoo nagsiling nga hindi kakit. Parihas sila kay Cain at kay Abel. Si Abel ang sili sa Ginoo maghalad kamo sing halad nga may ara sing dugo, kay may kahulugan ang dugo, mga utod. Ang dugo, amo ang magahugas sang sala, sang taos kalibutan. Amo nang kahulugan. Tihalad ka mo, sining sa Ginoo sa iya. Si Cain, naghimo man siya iya, sing sarili nga kamatuuran, sang sarili nga mga rason. Anong inhalad ni Cain? Mga protas, masiling na si Cain na. Anong diferensya natin halad kung mga as Ginoo? Protas. Pero sining sa Ginoo, kinahanglan may dugo ang imong ihalad. Ano natabo? Siling sa Biblia, gindawat sa Ginoo ang halad ni Abel, kagway na gindawat ang halad ni Cain. Ang record na siling sa aton, nga nahulog ang nawong ni Cain. Naakig sa iyang utot, nagindawat ang iyang halad. Ang katawhan sa kalibutan, mga kulturan, aton makita nga nagakaakig sa mga katawhan na iya sa Diyos. Mabasa mo social media, mga utod, sa Facebook, sa Messenger, ang madamo komentaryo sa mga kultura, sa mga tao sa kalibutan. Habang ang Biblia nagasugid sa aton nga ang ginsabwag sang amo nga mangunguma, amo ang maayong binhi, na amo ang kamatuoran. Nagadungkong kamo sa istorya ni Jeroboam. Si Jeroboam utod, naghari sa napulo ka mga tribo sa Israel. Ang duha ka tribo si Jeroboam na bata ni Solomon. Si Jeroboam na anak ni Nahas, naghari siya sa 12 ka mga tribo sa Israel. Hamakan mo napulo ang kay Roboam duha. Pero ang kinaayo ni Roboam dito ang Temple of Jerusalem sa Huda. Huda lang kag Benjamin ang kay Roboam. Siling ni Jeroboam, kung amoy ning sitwasyon may puruhan ng katawhan sa Israel, magabalik sa alagad kay Roboam. Nasigi nila kadto dito sa Jerusalem, sa simba sa Temple of Jerusalem, basi madaog ni Roboam ang kasing-kasing sining mga tao. Nagtubo sa iya ang ginatawag na self-interest, mga uto. Kabangdanan kung nga nagtukod siya sing mga revolto dito sa Dan, kag sa ibang nga bahin sang Israel. Kag ginsingkanan ang katawhan sang Israel, kapoy nakamo magkadto sa Jerusalem, hindi nakamo magkadto dito, diri na lang kamo, kay kung ano ang Dios dito sa Israel, sa Jerusalem, amo man nga Dios ang ara nga inyong paghahalan. Tanawa ang argumento. Kung ano ang Diyos dito, amo man nga Diyos gihapon, pero amo hindi. Hindi man. Una nga ang argumento, di sa anong adlaw ta magasimba kay amo gihapon nga Diyos, pero hindi amo. Ang sogo sa Ginoo, ang kamatuoran sa Ginoo binhi
nga maayo mga utod. Bosa, si San Pablo naghambal sa atin. Galacia 1, versikulo 6, na tingala ko nga naghalin kamo sing tama kadali gikan sa iya nga nagtawag sa inyo sa bugay ni Kristo kag nagliso sa tuhay nga maayong balita. Panahon ni Pablo mga utod ang problema kaangay gihapon karon. Siling ni Pablo natingala ko sa inyo. Nga ang natingala mga utod sumala sa parabol ni Jesus, ang Ginoo nagtanggas o nagsabwag sing maayong binhi. Apang ari karon may naglusot nga mga hilamon sa among nga binhi sa si Pablo in connection sa kinhatag nga ilustrasyon ni Jesus. Nagsiling man siya sa iyang sulat sa mga kauturan sa Galacia. Natingala ako nga naghalin kamo sing tama kadali. O sing ganon, nabautismuhan sa ngalan ni Jesus, nabautismuhan sa pagkamatinumanon kay Jesus, nabautismuhan sa pagkamaminatod kay Jesus, apang yari karon naghalin sing kuman kadali. Ano siling niya? Hindi tungod o kon sa iya nga nagtawag sa inyo sa bugay ni Kristo kag nagliso sa tuhay nga maayong balita. Intindihan niyo tuhay? Tuhay meaning lahi siya. Sabi siya. Daw parihas lang. Ang parabola ni Jesus nga amo ang humay-humay ko sa siya kag ang humay gamay ng diferensya, di ba? Ang humay-humay daw mas luspat ang dahon sina. Sa pagtubo na permiro hindi mo ma-identify. Apang mga kauturan, sa dira nga magadalag ko na sila, dira na nimo madiskubrihan na iba siya sa mapuod na similya. Mung sila ni San Pablo, nagliso kamo sa tuhay na maayong balita. Istorya kami sa itong tumitos kinapawag lang. Sila may nilulaw, kumusta ang iglesia sa kamanggahan. Nagaway naman. Nakuntat sila kay Amon. Kaya napatay si Bubong. Napatay kong si Samutugalit. Di karon. Gaway na. Kaya ang bata ko kanina, nagsumunod sa ila. Nagising nagpuyot, dalaga. Pinatay. Panglay na ng walihaw. Ano ilang walihaw? Puros naman to pang-atake sa mga kulturang isulod sa iglesia. Mga utod, tuhay, siling mo sa batuman, huwag nang kakaon. Pero makita, pinaagi sa ilangan, bunga mga utod. Versikulo 29. Apang nagsabat siya dili, basi kung magabot ninyo ang mga kamhon, magabot ninyo pati ang siling sa mga sulupon, Ginoo, magkatko kami, hulputo naman ko mga paray-paray, mga gamhon, siling sa ilang agalon nagsabat sa ila, hindi. Hindi. Anong kutsing kanunoto? Bot, ipahangok nga ang paray-paray kung gamhon, kag ang trigo, magapadayon nga mag-upod sa sulod sa iglesia. Tug sa pagbalik sa Ginoo. May trigo, may gampo. Siling sang iyang mga sulubon, sugot ka Ginoo, kadtuan ako namon kag panghulboton ng mga trigo, agi ang mga gamhon para ang mabilin na lang puro trigo. Boti sing ganon, mga ukod ang mabilin sa iglesia, puros trigo tanan, siling sang Ginoo inde. Kay basi maumid ang trigo. Nagapaintindi mga kauturan na hindi aton ang pagkilala kung sino ang trigo o kung gamhon sa sulod sa iglesia, kundi si Jesus lang kahibalo sini. Kaghimon, ilina kauturan sa panahon sa magbalik sa Ginoo.
Ang makasiling lang kung siya trigo, kung siya gamhon, ikaw mismo sa imong kaugalingon. Ikaw mismo, mga utod, makahangot na ikaw trigo. Ikaw mismo sa imong kaugalingon makahangot na ikaw gamhon. Sa panahon nga imong kilalahon ang imong kaugalingon. Hindi kita utod tanong nga kung trigo, magpadayon na trigo. Kung gamhon, magpadayon na gamhon. Mga tao kita. May panahon na maliwat ini kung gusto mong liwatan ang imong kaugalingon. Kung sa tanong hindi na, porque compare lang kita. Versikulo 30, siring sa mga sulat. Pabayai nga magtubo sila sing tingog. Sa ano ko no? Silinya siyang nasulugon. Pabayai na nga magtubo tingog. Sa sulod sa iglesia. Pabayai ini tugtog sa ting alani. Kag sa ting alani, magasiling ako sa mga ngani. Kabuta ninyo anay ang gamhon, kaghog po nga sila sa pagsunog sa ila, apan ang trigo tipunan ninyo sa pagkakot. Sa aton pa ang kinunsiling, kabay iinisi. Kay kita nga mga tao, why kita sing katungod to identify sa isa katao nga siya gamhon kung siya. That is God's prerogative. Iyan nga sa Ginoo. Lamang na kita mismo sa atong pagawin maghibalo nga kita nabilong sa gamhon. Kung masayran nato rin siya, kita mismo ang makahimo sa paglisok sinagamon, pagulong sa pagkatrete, kay sa panahon sa pagbalik sa Ginoo, maapil ini dito sa tambubos ang Diyos sa inarian sa mga langit. Ang Diyos magpapamayo. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Like, share, and subscribe. Please like, share, and comment because we value your opinion. And please click the notification bell below so you'll get updated with our latest video.